Isang 5 years old naman na long hair ang babaguhin natin ng looks. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng kanyang gupit. Kaya kung gusto mong malaman, abay syempre, panoorin mo hanggang dulo. Ang ginawa natin dyan, tinaas muna natin yung buhok niya para malagyan natin ng balabal. So ngayon, nilagyan natin ng tali at tatanggalin natin yung mahaba niyang buhok para meron daw souvenir. Yan ay matagal nang hindi napapagupitan kaya sobrang haba na ng kanyang buhok. Let's start tayo sa pag-overcomb muna. Ang gagawin natin dito yung mabilisang technique dahil siyempre lumilikot siya kapag ginugupitan dahil hindi pa naman siya sanay gupitan, 5 years old pa lang siya. Ngayon nga lang siya nakapagpagupit sa barbero kaya kailangan nating hindi masyadong matagal yung gagawin nating paggugupit para sa kanya. Behave naman siyang gupitan at marunong namang sabihan kaya hindi siya masyadong malikot, okay lang. Kayang-kaya naman natin gawin yan. Ganito lang yung normal na galawan natin. Ang importante lang kapag nagugupit tayo ng bata ay hindi masasaktan para hindi madadala at lagi pa rin magpapagupit sa atin. Pagkatapos natin i-overcomb paikot ay nag-scissor overcomb tayo, traditional technique dito sa gilid para simple lang yung galawan natin dito at hindi masyadong matagal. Kunin lang natin yung haba at kapal ng kanyang buhok. Siyempre kapag kids, maliliit pa yung hibla ng kanyang buhok at hindi pa ganun kalaki. Kaya kailangan nating ingatan yung pagbabawas para hindi ito mapasobra, maging sakto lang sa gupit na gusto niya or sa gusto ng kanyang parents. Sa ibabaw naman, pwede na nating ipit-ipit yan para makuha natin yung saktong haba nito sa ibabaw at hindi tayo masyadong mahirapan. Kapag hindi naman malikot yung bata, ay pwede naman yung ganitong proseso. Kadalasan lang minsan kapag medyo malikot, binibilisan na natin para matapos agad at hindi mainip yung ating ginugupitan. Siyempre gamitan natin ng 1.5 na clipper guide sa gilid para hindi masyadong mapanipis. Barber's cut lang yung gagawin natin para sa kanya. Yung kamay natin isa ay umaalalay lang sa ulo, hindi natin yan dinidiinan. Konting hawak lang para hindi siya gumalaw or hindi siya biglang lumikot. At maingatan natin yung gupit natin ginagawa at hindi natin maukit or mauka yung buhok niya. Kailangan lang natin ng konting alalay ng kamay para andun pa rin yung maayos na gupit na gagawin natin. Wala itong fast forward, normal lang yung galawan natin dito. Hindi naman ito masyadong matagal gawin kaya wala na tayong fast forward na ginawa dito sa video natin. Kasi yung gupit niya is barber's cut lang. Pagkatapos nating ginamitan niya ng 1.5, syempre para hindi mapuwersa yung pagnipis ay dediretso na tayo sa 1 guard. Kaya ang ginawa muna natin dyan bago pala tayo mag 1 guard ay gumamit muna tayo ng trimmer. Gagawa muna tayo ng lugar ng pag-aahitan para makita agad natin yung shape ng gilid ng kanyang buhok at makita na agad natin yung forma kapag nagnipis tayo sa pinakang ibang bahagi nito. Saka tayo gagamit ngayon ng number 1 na clipper guide sa gilid. Ganun din dito sa likod. Kapag meron tayong kailangang nipisan sa pinakang ibabang bahagi, pwede naman tayo mag-zero para matanggal na yung mga maninipis na bahagi ng kanyang buhok or yung maliliit na tubo ng buhok sa pinakang ibaba nito. Kapag naghahawak tayo sa ulo ng bata ay konting alalay lang. Kumbagay halos nakadikit lang yung daliri natin at hindi talaga tayo magdidiin sa kanyang ulo para hindi siya masaktan, maingatan pa rin natin. Siyempre pagkatapos nating manipisan paikot ay inahitan na natin, medyo lumayo lang yung camera kaya napunta na rito sa gilid. Ay yung okay na, di ba? Gupit binata na si Totoy. Kahit siya 5 years old pa lang, talaga namang hawing-hawi na yung kanyang buhok. From long hair to barber's cut, tapos naka one side, medyo naka-brush up yung unahan. Abay, binatang-binata na, napa-smile naman sa bago niyang haircut at bago niyang looks.